Natutuwa mga kababayan, ito sa Agent Jonathan Morales. Dahil ang mga kongresista mismo ang nag-open muling nagbukas mga kababayan sa issue ng pagpupulburon ni PBBM. Oh. Di ba bahagya na yung nakalimutan? Although mga kababayan, dumikit na sa kanyang pangalan ni BBM ang pangalang Bangag. Di ba ang bansag na ng maraming Pilipino sa kanya mga kababayan ay Bangag. Pero dahil sa hearing ng TRICOM na ito mga kababayan, huling nagising ang issue na ito tungkol sa PDEA leaks. At naninindigan si Agent Jonathan Morales mga kababayan ng ating Pangulo ay isang drug addict. Oh. Jonathan Morales ang nagsabi niyan ha. At ang ginawa nila sa TRICOM mga kababayan na muling pagbuhay doon sa kanyang issue ng pagpupulburon ay ang ginagawa nila mga kababayan tinatry daw nilang ine-extinguish, tinatanggalan ng kredibilidad yung pulburonic video mga kababayan. Pero subalit datapwat ang kanilang kinuhang testigo ay si Pebbles Cunanan na aminado mga kababayan ha na gumagamit rin di umano dati. Isa din yan, Trojan horse mga kababayan na nagpapanggap na kakampi. Panoorin niyo po ha. Kanina nga, natutuwa ako dahil nga sila mismo yung nagbukas ng sila pa nag-play video. Sila pa ang nag-play. Akala natin na nakalimutan na yan. Muling binuhay ng mga animal mga kababayan. Kaya lang, nagtaka lang ako dahil nga sabi ko, bakit ganito? Naniniwala sila doon sa kay Pebbles Talakera. Pebbles, At for your information mga kababayan, aminado po yan si Pebbles ha, na bumabatak siya dati. Pagdating doon sa sa authenticity nung video, kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino na itong si Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas ngayon ay talagang bangag. Bongbong! Yan ang sigaw sa rally mga kababayan. Ito ang sigaw na rin ni Jonathan Morales. Ito mga kababayan ha, mayroon siyang information yan ha. PDEA agent. Ano si Bongbong? Ay talagang bangag. Adik ito. Kaya ako sa akin bilang ahente ng PDEA dati, BBM, Hindi pa ba sapat ito, BBM? Bakit mo ito hinahayaan na lumaki kung hindi ito totoo? Di ba halos lahat ng tao na dito sa Pilipinas alam na ang issue sa pagiging bangag ni BBM? Kapag hindi niya ito i-address, ay malamang sa isip ng mga tao ito ay totoo. Kaya nga, hamon namin sa iyo, PBBM, para bumalik at least ang tiwala ng ilang tao, kahit hindi na talaga babalik mga kababayan, ay mag-hair follicle drug test ka na right now. At hindi lang isang beses, dapat irregular mo. Hindi lang din ang magtitest ay inyong hanay. Bigyan nyo din ng sample itong mga nag-aakusa sa inyo. Every month. Nang masiguro natin mga kababayan na hindi talaga gumagamit ng illegal na droga. Gaya ng sinasabi nito sina Jonathan Morales. Dahil habang nag-aalinlangan ng isip ng mga tao nawawala ng trust sa iyo ang sambayan ng Pilipino. Kaya ngayon mga kababayan, 14% na lang ang kanyang satisfaction rating. Meron akong relevant experience, meron akong relevant training, at meron akong personal knowledge. Kasi alam niya. Ang gusto kong ipahayag kanina doon na yung video na yon similar doon sa 5 litrato na ipinakita ng confidential informant. Kailan kaya ipapakita yung 5 litrato, Alas yan nga mga kababayan yan ang alas ni Jonathan kapag dadalhin ito sa korte. Kaya nga, ang inaano ko rito, dahil kapag ipapakita na niya ngayon mga kababayan, tapos wala namang kaso, parang pauuwi lang sa wala. Anyway, ang sabi mga kababayan, nabigay naman daw sa AFP yung mga kopya na yan. Si Tatay Digong ang nagsabi, pero ang problema nga lang, walang action. Wala rin paki. Na itong bangag na ito, itong si Bongbong Marcos, kapag tinanong nila ako kung paano ko na-determine na dangerous drugs yung tinitira nito, kung hahanapan nila ako ng chemistry report, sabihin ko lang sa kanila, simpleng-simple, relevant experience ko as PDEA agents, as drug enforcement officer, na itong taong ito sumisinghot ng white powdery substance. Ngayon, pag
2012 pa yan mga kababayan ha? Sinabi nila na hindi totoong Yang sinasabing niyang senaryo na iyon. white powdery substance yan. Kung sabon yan o asin yan, dapat sa mental hospital. Itong si Bongbong Marcos. Kaya nga, hindi naman sinisinggot ang mga kababayan, yung ibang powder. At isa pa, aside doon sa mga litrato mga kababayan, mayroong intel. Mayroong sumuplong sa kanila na bumabatak talaga sa isang kondo mga kababayan. Kaninong kondo nga ba iyon ang sinasabi? Kay Maricel Soriano mga kababayan na nakita niya, ganyan din ang bumanga. Tumitigran ng asin Tumitigran ng doon. Ano naman ang reaction mo dito sa conclusion ng kanilang expert witness na si Pebbles Talakero? Itong si Pebbles, no? Pero ang sabi ni Maharlika mga kababayan, ay ginigipit daw Kaya bumaliktad. Dahil kung hindi daw, kakasuhan. Alam naman natin ang history ni Pebbles, di ba? Aminado yan. Kahit pa si Maharlika sinabi yan. Ay daw yun. Oo. Alam nyo, Spokes kanina, no, na... experience bilang isang PIDEA agent. Oo. Alam nyo, Spokes, kanina, para akong binuhusan ng malamig na tubig kasi ilan dun abogado. Magpapaniwala sila sa isang witness na nagse-certify ng authenticity ng video. Oo nga, tingnan nyo, si Pebbles ang kanilang reference na ngayon mga kababayan bigla. Hindi naman eksperto. Oh, Kaya nga sabi ko, ano ba to? Mga, ano ba ito? Mga... May mga Oo, hindi. mga ulul. Oh, yan ang tawag siguro. Kumbaga sa kaya sabi ko, ay wala ito. Kumbaga sa para lang na nakipagkwentuhan sa lasing ito, kung ano yung binigay na opinion ng lasing, yun na. Katulad yan, yung isang, alam naman natin, ako, sabi ko nga sa inyo, bilang isang dating ahente ng PIDEA, alam ko, kung yung tao ay nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot. At alam ko kung ito ay naghahalusinate. Mukhang naghahalusinate itong expert. Naghahalusinate! Well, anyway, alam mo, by hindsight, tama ka, no? Yung pagdiin sa akin ni Boljakera, talaga may Talakera. Nagugulan ako. yung pagdidiin sa akin ni Talakera, ni Talakera, talaga magsasampa na naman sila ng bagong kaso. Nakasama ka rin siguro. No? Sasampahan na naman ang kaso mga kababayan. Go. Magsampak kayo. Isa sa posible nilang isampa cyber libel. Aba, maganda yun pag sila nagsampa ng cyber libel. Kasi magagamit na natin talaga yung authentication. At isa sa publiko na yung authentication na yun naman ang dahilan at yun ang hinihingi ng expert. Ayaw niyang lumantad unless it's in a formal legal proceeding. Yun. Yan po. Pakituloy na yung kasong yan nang mabasa ng taong bayan yung buong report. Yes. Yan, tama po yun. Dapat. Ang ipakita rin ay yung sinasabing litrato noong 2012. Hindi naman sinasabi nating mga kababayan na hindi totoo yung pulvoronic video. Pero si PRRD, ang sabi niya, hindi niya nakita yung video na yan. Pero mas mabuti sana mga kababayan, mas marami pang ebidensya. At ang importante talagang siguro mga kababayan, dapat dumalo si Kati Binag, no? Dahil mayroon siyang first-hand information mga kababayan Bakit hindi dumadalo si Kati Binag? Kati Binag. Anyway, hindi naman natuloy yung PIDEA leaks doon sa Senado. Imbitado si Kati Binag mga kababayan Dapat dumalo siya, no? Doon sinabi niya na, Ops! I have a first-hand information. Dahil hindi yun binalita sa mainstream media mga kababayan Yung kanya pasabog kay Maharlika, walang pumika. Namit ang siyensya doon sa kanyang pagtuto na hindi siya deepfake. Diba? Agent Morales, supposedly, di ba kasama ka dapat sa Hong Kong? Ikwento mo na. So anong masasabi nyo dito mga kababayan na naninindigan si Agent Morales na sa tingin niya si President BBM ay isang crack addict? Post your comments below.